So, sa factor rating method natin so it is popular because a wide variety of factors can be included in the analysis. So, 6 steps in the method. So, first method is the first step is to develop a list of relevant factors called the key success factors. Yung mga na-discuss natin kaninang key success factors are only examples. Again, it depends doon sa product, sa type of business, kung ano yung i-assign mo na mga factors na gagamitin. So, sa method na ito, yun muna ang need nating alamin kung ano mga factors yung i-consider natin sa location decision. Tapos, mag-a-assign po tayo ng weights based sa importance sa mga factors. For example, ang pinaka-importante sa atin ay proximity to market. E di yun yung may pinakamataas na weights. Ang weights natin ay nakadepende. Pwede din naman na ang summation ng weights natin ay 1. Or pwedeng 100. Nakadepende po sa atin yan. And then, develop a scale for each factor. Score each location for each factor, multiply score by weights for each factor for each location, and then recommend the location with the highest point score. Okay, so madali lang naman to. Actually, madali lang isolve. Madali lang mag-compute ng factor rating. Ang mahirap po dito is yung application na. Kasi kayo mismo yung kailangan mag-determine ng mga factors na related talaga doon sa inyong business. And also, paano kayo ngayon mag-a-assign ng weights? Hindi naman basta-basta hulaan ko lang itong pinaka-importante sa akin. Siguro, I can advise po na pag magde-determine kayo ng weights ay pwede kayong magtanong doon sa mga expert na natin. Nasa line of business, same line of business ng sa inyo, and also yung mga expert na po sa operations management. Para, kumbaga, and aside doon, kahit mismo kayo, pwede kayong mag-search yung mga study na natapos, ano yung mga ginamit nilang weights na same line of business sa inyo. Okay po. Kasi syempre, pag mga research na po yan, mga study, lalo't publish na, ibig sabihin, talagang maayos nilang nagawa, nagkaroon sila ng mga considerations dyan. Okay, for example, ito na po yung key success factors natin. And then, provided yung ating weight or weights natin. Yung ating pinaka-importante daw dito, yung tax structure. So, given that, ay determine natin, alin ba yung pinaka-okay na location? Sa France ba daw or sa Denmark? Okay, yung dalawang yan. So, ngayon, paano naman yung scoring? So, yung scoring na ito, kung examination, provided yan sa inyo. Pero kung actual nyo pong gagawin, itong factor rating, kayo din po ang magpo-provide nyan. So, again, ang pwede nyo maging basis is na research, mga articles related dito sa dalawang location na ito, tapos ay i-assess nyo yung kanilang labor availability. And then, pwede din pong sa mga experts natin. Okay, pero before or yung nitong case study, ang nangyari, paano kami nag-come up or yung mga bata nag-come up sa mga scores nila ay they use research or yung mga articles. Per key success factors ay dinifferentiate po nila itong dalawa para ma-check nila kung alin ba yung i-score ko na medyo mas malaki, medyo mas mababa, depending po dun sa research. Ngayon, ang atin lang naman pong process, ito pong weight na ito, multiply lang natin dito sa given scores. So, for France, we have 0.25 times 70, we have 17.5, and so on. I-multiply lang po natin itong lahat ng weights dito sa scores ni France. And then, yung summation po natin ay 70.4. So, since ang ating weight dito ay 1, pag dinivide naman natin siya sa 1 ay 70.4 pa din. Pero paano na lang kung halimbawa ay 20 ang ating weight dito? Di dapat divide din natin to sa 20 para makuha natin yung ating final weighted score. Then, next naman po, sa sunod naman, ay yung sa Denmark naman po ang ating multiplier. Multiply lang po natin siya isa-isa dyan. And then, kuhanin ulit natin yung atin pong summation. Okay po. And then, ayun, pasensya na, medyo nag-break lang ako. So, dito, sa Denmark natin, 68 divided by 1 po ulit tayo yung total weights natin. So, ngayon, paano po tayo pipili dito? So, ang pipiliin po natin ay yung merong pinakamalaking total score. So, may or mas mataas na score natin dito is si France. So, bakit ma'am yung mas mataas? Kasi we are already using here the weights. And then, syempre, considering the weight, so ibig sabihin, si France daw, yung may mas mataas na nakuhang score, given the provided weights natin. So, siya po yung pipiliin natin. So, hindi tayo limited sa dalawang location lang i-compare using the factor rating. So, pwede tayong gumamit ng mas marami pa po na alternative locations. Okay, next tayo.